ang dalawang haligi ng ating simbahan. Kaya nga po sa simbahan, ito ay isang dakilang kapistahan. Pero kapansin-pansin na magkaibang magkaiba ang kanilang personalidad. Malayong malayo ang kanilang mga katangian. Una, si Pedro, isang simpleng mangingisda. Marahil hindi nakapag-aral. Madalas po sa kasulatan, siya'y padalos-dalos, mainitin ang ulo. Siya rin ang tumangging kilalanin si Jesus ng 3 beses nung panahong nagdurusa ang Panginoon. Samantala, si San Pablo, isang edukado, mahusay magsalita, matalino, at nung una, isa pa siyang taga-usig ng mga tagasunod ni Jesus. Kaya marami siyang ipinabalanggo, marami siyang ipinapatay. Kung tayo ang pipili ng magiging leader ng simbahan, sigurado wala tayong itulak kabigin sa kanilang dalawa. Marahil ang iba nagtataka, paano pumasa ang dalawang ito? Si Pedro na mahina at madalas magkamali. Si Pablo naman na may madilim na nakalipas. Ngunit iba ang paraan ng Diyos sa paraan po natin. Hindi niya hinahanap ang perpektong katangian. Bagkus hinahanap niya ang pusong handang magbago. Isang pusong nagmamahal ng tapat. Kaya po sa Ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sino ako para sa inyo?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo. Kayo po ang anak ng Diyos na buhay." Kung tutuusin, si Pedro hindi rin po perpekto. Ngunit kinilala niya kung sino si Jesus. At dahil sa pananampalatayang iyon, ano ang sabi sa kanya? "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan." Hindi dahil wala pong kapintasan si Pedro, hindi dahil wala siyang pagkukulang taglay, kaya siya napili. Mantakin ninyo, ang unang leader ng ating simbahan, ang unang leader ng ating pananampalataya, isang Pedrong mainitin ng ulo. Isang Pedrong hindi marahil nakapag-aral. Pero bakit po siya pinili? Pinili siya dahil marunong siyang magbago. Pinili siya sapagkat handa siyang magsisi. Pinili siya dahil handa na niyang mahalin ang Panginoon ng buong puso. Ganito rin po kay San Pablo. Matapos po makatagpo ni San Pablo si Jesus sa daan sa Damasco, nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Ang dating taga-usig, naging pinakadakilang misyonero ng simbahan. Ang dating tumutugi sa simbahan, naging tagapagtayo nito. Kaya nga po, di ba, sa ikalawang pagbasa, ano ang sabi? "Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. I have fought the fight. I have finished the race. I have kept the faith." Napakagandang pamanang iiwan sa atin bilang mga Kristiyano. Sapagat ang iiwanan sa atin, hindi kayamanan, hindi katanyagan, kundi ang masabing, "Iningatan ko ang pananampalataya." Sa unang pagbasa, himala namang pinalaya ng Diyos si Pedro mula sa pagkakabilanggo. Habang nakakulong siya, walang tigil na nananalangin si Pedro, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa simbahan. Napakagandang paalala po nito na ang simbahan ay nabubuhay hindi lamang sa galing ng mga pinuno, kundi ang simbahan nagpapatuloy sa pananalangin ng buong sambayanan. Kaya ngayon, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng mga haligi ng ating simbahan, ano ang siyang mensahe sa atin? Una, tatandaan natin, hindi po hadlang yung ating kahinaan. Hindi po dapat maging hadlang ang ating nakaraan upang tayo ay gamitin din ng Diyos.
sigurado sasabihin natin, marami-rami rin akong kakulangan, marami akong kapalpakan, marami akong kalokohan. Pero kapatid, sa kabila ng marami nating kapalpakan, doon huhugot ang Diyos ng kanyang lakas upang ang ating kahinaan kanyang mapalakas. Doon huhugot ng Diyos ng biyaya upang ang ating kahinaan maging isang daan ng pagpapala. Kaya anumang dilim ng ating nakalipas, hindi yan titignan ni Jesus. Ang kanyang titignan, ang ating kahandaan na magbago at maging tapat. Ikalawa, ang bawat isa sa simbahan may natatanging bokasyon. Hindi kailangang maging katulad po ni Pedro o ni Pablo sapagkat may sariling paraan ng Diyos para sa bawat isa. Ang mahalaga, malaman natin ano ba ang misyon ko. Kaya alam niyo, wag po kayong magagalit sa akin, ha? Bilang pari, lagi kong ipinapaalala, kapag lektor ka, galingan mo ang paglelektor. Sapagkat ang iyong paglelektor, hindi lamang para sa iyo. Kapag choir ka, huwag kang kakanta ng sintonado. Sapagkat ang pagkanta mo, baka meron nagsisimba na wala ng pag-asa at narinig ang magandang kanta mo na buhayan ng pananampalataya. Baka kumanta, sintonado, yung isang tao gusto na magpakamatay, narinig yung kanta mo, sintonado, magpapakamatay na lang ako. Kaya, minsan po, ako aminin ko po sa inyo, pag minsan po hindi po tama, o doon di ko pinapagalitan, sasabihan ko, hindi po maganda yung kanta. Hindi po tama yung pagbasa. At malinaw na ang ating bawat paglilingkod sa simbahan, hindi po para sa atin. Kaya ka maglelektor, para sa bayan. Kaya ka magkakanta, hindi para maging sikat. Ika'y kakanta upang papurihan ng Diyos sa pamamagitan ng pamayanan. Ganoon tayo ginagamit ng Diyos. Kung kaya nga po, pangatlo, naging tanyag ang dalawang ito, hindi dahil sa kanilang mga nagawa. Ano yung pangatlo? Naging tanyag ang dalawa dahil tanggap ang kahinaan. Iba po kasi yung alam mo lang kung anong kaya mong gawin. Kumpara sa kaya mong tanggapin, ano ang hindi mo kaya. At dahil batid nila ang kanilang kahinaan, alam ng dalawang ito kung sino ang dapat nilang puntahan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, dakila si San Pedro at San Pablo, hindi dahil sa kanilang nagawa. Sila'y tinawag na dakila at haligi ng pananampalataya sapagkat pinatunayan nila sa kanilang buhay, sapat ang biyaya ng Diyos kahit pa sa kanilang madilim na nakalipas. Sapat ang biyaya ng Diyos kahit pa sa kanilang mumunting paglilingkod. Sapat ang biyaya ng Diyos kahit sila ay mahina. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tularan po natin si San Pedro. Gawing halimbawa si San Pablo. Hindi sa kanilang kahinaan, hindi sa kung ano kanilang kayang gawin, kundi tularan ng dalawang ito sa kanilang kakayahan maging tapat sa pagmamahal. Kaya kung ating titignan, yun lang naman yung secret bakit po nagbago yung dalawa. Si Pedro nagbago, kaya niyang panindigan ang pag-ibig niya kay Jesus. Si San Pablo nagbago sapagkat kaya niya nang mahalin ng buong katapatan ang Diyos na kanyang kinikilala. Kaya sa gabing ito, ang tanging biyayang pwede nating hilingin, Panginoon, gawin mong matapat ang buhay ko. Kung ikaw ay nanay, maging tapat na nanay ka. Kung ikaw ay estudyante, maging tapat na estudyante. Kung ikaw ay kolektora, maging tapat na kolektora. Kung ikaw ay sakristan, maging tapat na sakristan. Sapat na ang ating katapatan. Nang sa gayon, gamitin ng Diyos kahit pa ang ating kahinaan. San Pedro at San Pablo, ipanalangin niyo po kami. Amen.